being complicated. Amen? Maraming komplikasyon. May mga trials, may mga nagbabash. Mayroong mga tao na tinitignan yung buhay natin sa kasalukuyan. Dahil unti-unti, binabago tayo ng ating Panginoon dahil tinanggap na natin siya as our personal Savior. Merong mga komplikasyon, may mga dumarating na persecution sa ating buhay. Pero sa umagang ito, pag-uusapan natin yung pagiging in a relationship status. Kapag tayo ay in a relationship, siyempre, meron kang kasama. So, sa atin, in pursuing intimacy with God, kasama natin ang ating Panginoon sa pagbuo ng isang relasyon sa Kanya. So, being intimate with God, paano ba natin madidefine ang pagiging malapit o magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon? Ang close relationship with God, ito yung susi sa ating spiritual na buhay. Kapag wala tayong deep connection, deep relationship with God, hindi tayo mag-grow. Amen? Kailangan natin ng malalim, ng strong relationship to God upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng deep connection with Him. Ito yung, paano natin masasabi na meron tayong malalim o strong relationship sa ating Panginoon? Kailangan palagi tayong nakikipag-usap sa Kanya. Are we talking to our God, mga kapatid? Amen? Palagi tayong makipag-usap sa Kanya. And we have the willingness to grow together. Kailangan natin ang ating Panginoon para tayo ay mag-grow. So ang ating key scripture para sa umagang ito ay mababasa natin sa John 15 verses 4 and 5. Ang sabi dito, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you if you are not in me." And James 4 verse 8, "Draw near to God, and He will draw near to you." So kailangan natin ang ating Panginoon. Sabi nga natin, without you, God, we can do nothing. So pag wala ang ating Panginoon sa atin, hindi tayo makapag-grow sa spiritual na buhay natin. Kailangan natin ang ating Panginoon. And we must draw near. Maging close tayo sa ating Panginoon upang sa ganoon ay siya naman ay maging close sa atin. Hindi pwedeng close ka sa Kanya at siya ay hindi. So, two-way yan mga kapatid. Kailangan lumapit tayo sa ating Panginoon upang siya naman ay lumapit sa atin. Amen? Gaya sa isang relasyon, kapag hindi ka lumalapit sa yung loved one, lalapitan ka ba niya? Siyempre, kailangan two-way yan. Lalapit ka sa Kanya para sa ganon ay lumapit din siya sa iyo. That is a two-way relationship. Ano ba ang ibig sabihin ng intimacy? Getting intimate relationship to God. Maging closer sa ating Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual connection. Hindi physical dahil hindi natin nakikita ang ating Panginoon. So spiritual yan. It requires effort and commitment. Hindi tayo magkakaroon ng magandang relasyon at connection sa ating Panginoon kung wala kang effort. Kung hindi ka nagtatrabaho, hindi mo binibigyan ng time ang ating Panginoon. And also, commitment. Kapag sinabi natin na tinanggap na natin ang ating Panginoon, we must commit ourselves. Kailangan gawin natin kung ano yung makakapagpaligaya sa Kanya, makapagbibigay ng ngiti sa ating Panginoon. Gaya ngayon, you are here today, nag-effort ka, at may commitment ka sa ating Panginoon. Sabi mo sa sarili mo kaninang umaga, pupunta ako sa church ngayon. That is a commitment. Amen? Next, it takes time and patience. So kailangan natin ito ng panahon. Yung pagpunta natin dito sa church, hindi lang 1 oras, 2 oras. Minsan, it takes 3 hours na nandito tayo sa ating church. Pero kailangan natin yan upang sa ganoon ay patuloy tayong makapag-grow sa ating Panginoon. Patience. Siyempre minsan, nalilate tayo. Kung wala kang patience, talaga muryot ka.
pulas 9:30 di ba? Nagmurmuryot ka, awanan the Holy Spirit. So, you must have patience. Everyone can have a closer relationship with God. So, libre yan, mga kapatid. Walang bayad yung pagiging close natin sa ating Panginoon. We have all the time. We have all the chances to be closer to our God. And there are many ways and guidance available to help us in this journey. Kailangan lang natin makipag-relasyon sa ating mga kapatiran. Kailangan lang natin palagi na nagpupunta sa mga fellowship upang sa ganoon ay maging connected tayo sa ating Panginoon. Ano ba ang sinasabi nating intimacy with God? This is beyond mere acquaintance. Hindi lang yung basta kilala mo lang yung ating Panginoon. Minsan sinasabi natin, oo, kilala ko ang Diyos. Kilala ko si Jesus Christ. Marami akong alam sa Kanya. So, hindi lang ito mere acquaintance na magkakilala lamang kayo. It's about having deep personal connection na merong love, merong trust, and merong open communication. Kapag walang love na nararamdaman sa iyong puso, hindi mo magagawa na maupo dyan ng ilang oras. Kung wala kang trust sa ating Panginoon na meron siyang magagawa sa iyong buhay, hindi ka rin pupunta sa mga encounter, sa mga Bible studies, sa mga events na kinakailangan ang ating presensya. So we have trust in the Lord. And of course, open communication. Kapag walang open communication, hindi natin nasasabi kung ano yung gusto natin, kung ano yung gusto nating sabihin sa ating Panginoon. Meron tayong magandang illustration dito. Parang may magkakilala, bagong magkakilala na dalawang tao, kinuha niya yung pangalan mo, alam mo yung birthday niya, saan siya nagtatrabaho, mga personal na details about doon sa kakilala mo. Pero after that, hindi na kayo nagkita, hindi na kayo nag-usap, hindi na kayo nagtitext, hindi rin siya tumatawag. So wala kayong deep connection, wala kayong deep relationship. So how are you going to grow closer to God? Kailangan kilala mo siya, marami kang alam sa Kanya, pero dapat mag-spend ka ng time sa Kanya. Amen? Maraming mga bagay na kailangan natin gawin upang sa ganoon ay manatili at ma-build natin yung strong connection at saka strong relationship with our Lord. Hindi lamang basta kilala mo, amamukmot ni Apo Diyos, amamukmot ni Apo Jesus, nga isuna kit imay ditoy, natay isuna na biyag, insalakan na tayo. So kasjay lang. Very basic yung pagkakilala mo sa ating Panginoon. We must exert effort. We must exert time to be with the Lord. Kailangan kilalanin mo siyang mabuti. Kailangan makita mo kung ano yung goodness, kung ano yung kadakilaan ng ating Panginoon sa iyong buhay. So, dig deep. Kailangan mas malalim na relasyon, mas malalim na connection ang ibibigay na atin sa ating Panginoon. I-share mo yung deepest thoughts mo. Pwede kang makipag-usap sa ating Panginoon na sinasabi mo kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung desire ng puso mo. Pwede kang umiyak sa Kanya, pwede mong ibigay yung joy mo sa Kanya, yung mga iba't ibang emotions na nararamdaman natin. So you can converse to God. Kailangan yung open communication to our God para magkaroon tayo ng personal and deep relationship and connection to our God. Another, hindi lang ito beyond mere acquaintance. This is also a two-way street. So two-way, parang give and take lang yan. Hindi tayo magkakaroon ng intimate relationship with God kung ikaw lang o ang Lord lang ang nag-e-exert. So kailangan yan two-way street. Sabi nga dito, ang being intimate with God is para siyang dance. Para siyang sayaw. Naalala ko yung sayaw namin sa Kalafog na nagsasayaw kaming ganyan, natapakan ko si Sister GL. So hindi siya two-way kasi hindi kami magkakumpas.
So kapag kayo ang magkasayaw, lalo yung magpartner, kailangan agkakumpasan kayo. Lalo no balse, mabadda-badda kam jisaka na, no saan kayo nga agkakumpasan. So ganun yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kailangan two-way yan. Naglilid ka, ginaguide ka din ng Lord. Amen? Naglilid tayo na lumapit sa ating Panginoon, siya naman, ginaguide niya tayo para naman mapabuti ang ating buhay. So hindi pwede na isa lang, kailangan two-way street. Dalawa yan na kailangang pagsumikapan nating gawin. At lalong-lalo na kailangan nating isik yung deeper connection to our Lord. Paano natin magagawa yan? Through prayers. Number 1 yan, kailangan tayong manalangin. Kapag hindi tayo nananalangin, hindi tayo magkakaroon ng deep relationship with the Lord. Nananalangin ba tayo mga kapatid? Baka naman tayo ay nananalangin kapag may kailangan lamang tayo. Kailangan ding magbasa ng Bible. Ito yung talagang medyo nahihirapan talaga akong gawin. Lalo na pag sa Biblia talaga na maliliit yung mga letra. Pero I make it a point talaga na nagbabasa ako doon sa aking cellphone. Kasi yun, pwede mong i-zoom. Nohan nga natalnaw ti panagkita mo, akit i-zoom mo na yung cellphone, uray mano ti katakil na, pwede yon. So, spending time, prayer. Next is reading our Bible. Next, paano natin ito magagawa, mga kapatid, na two-way street ito? We will give our hearts to God. Parang, ang sinasabi dyan ay, pag two-way street kasi mga kapatid ay giving and receiving. Kapag nag-give ka, meron kang marireceive. So giving our hearts to God. So ibukbuk mo amin, itad mo amin kiniapo Diyos. Tapos ti kasta, what will you receive is His love. Amen? Marikna tayo, di ayat ti Apo, no ited tayo, iti amin tayo, kenkwana. That is give and take. At two-way street in creating an intimate relationship to our Lord. In Hosea 6:3, ang sabi niya dito, let us know, let us pursue the Lord. His going forth is sure as the dawn. He will come to us like the rain, like the spring rain watering the earth. Ito yung sinasabi dito sa Hosea. Halik kayo't kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siya'y makilala. Kasin tiyak na tiyak yan. Kasin tiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. So talagang ang ating Panginoon ay lalapit sa atin kasintiyak, sabi, ng pagsapit ng bukang liwayway. Nagpalya ka din nga nagbigat kakabsat, hampay met. So, kada bigat, talaga yan, walang palya ang pagdating ng bukang liwayway. Talagang dumarating ang pagpapala, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, araw-araw. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, nalaman na natin kung paano maging intimate with our Lord. Nalaman na natin yung mga bagay na makakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Ngayon naman, tignan natin ano yung mga bagay na practical steps upang sa ganoon ay makalapit tayong mabuti sa ating Panginoon. Nakikita natin dyan, may 4. Number 1 is prayer. Number 2, Bible study. Number 3, worship. And number 4 is meditation. Ano ba itong sinasabi nating prayer? If we cultivate intimacy, we grow closer to our God. Ito yung mga practical na steps na kailangan nating tandaan. Ang sabi dyan, prayer is more than just asking. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang ito listahan ng mga request natin. Hindi ito listahan ng mga kailangan nating yung request sa ating Panginoon. Ano yung prayer? A prayer is a conversation to the Lord. Ito yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo nakakaalala na
ay, agkararagat tata kasi awanan ti isaan ko, agkararagat tata, awan ipauit kon. So, hindi lamang ito listahan ng ating mga request, kundi this is a conversation. Pag-uusap ito natin sa ating mga kapatid, kung saan ay sinasabi natin kung ano yung ating nasa mga puso. Pwede nating sabihin na ikaw ngayon ay nagagalak. Pwede nating sabihin na tayo ay nalulungkot ngayon, na tayo ay nangangamba, tayo ay nagdududa. Lahat ng emosyon na ating nararanasan o nararamdaman, pwede nating i-pour out sa ating Panginoon. Pwede nating i-share sa Kanya yan. Hindi lamang merely asking, kundi sharing kung ano yung nasa iyong puso. Ano yung mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo, nakakapagbigay sa iyo ng lungkot, nakapagbibigay sa iyo ng pagdududa, you can share it to the Lord. Yan yung prayer. Hindi lamang merely asking favor and request. Amen? And also, ang pinaka-importante dyan, praying is listening to God's voice. Amen? Kung kunak idi na ibagada, kinatungtong ko ni Apo Diyos. Ibaga na kanyak. So kung kunak idihan na pinamati, kasanuda nga tanga makatungtong ni Apo Diyos. Amen? Kasanuda nga tanga maibaga day kayat da. So, adda namin dagi kas lang literal ngay nga no, lalo no pa pastor, kinausap ko ang ating Panginoon. Sinabi niya sa akin. So, I'm wondering, Gayam, if we pray to the Lord, that is the way that we listen to His voice. Amen? And He will also hear our voice. So, yung sinabi natin kanina, that is a two-way street. He will hear us, and we will also hear the voice of the Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, huwag nating kalimutan na manalangin sa ating Panginoon. Huwag tayong magsawa na manalangin dahil it's only that time na naririnig tayo ng ating Panginoon at only that time na naririnig din natin ang ating Panginoon. Ang sabi dito sa Psalm 62:8, trust in Him at all times, you people, pour out your heart before Him, God is a refuge for us. Kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Amen? Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Without our trust, without open communication to the Lord, hindi tayo makakabuild, hindi tayo makakapag-connect sa ating Panginoon. So don't forget to pray every day. Meron tayong kanta dyan eh. Pray, hindi lang kasi ako marunong kumanta. Pero meron tayong kanta na sinasabi, pray every day. Number 2, or letter B, is Bible study. Palagi nating sinasabi dyan pag announcement, mga Bible studies na nakalagay dyan, may mga araw. So bakit tayo nagba-Bible study? Ito yung engaging in God's Word. Hindi lamang Bible study na pupunta tayo doon sa mga BS natin. Kundi Bible study, we will learn. Reading and learning from the Lord. Yan ang sinasabi na Bible study. You read and you learn. Hindi tayo makakapag-learn kapag hindi natin ito binabasa. So we need to read in order to learn. Pwede nating ihalin tulad na ang Bible is a love letter of God to us. Bakit? Para yan na isipin ninyo, kasi yung mga iba dyan hindi na nakaka-receive, hindi na experience na makatanggap ng sulat. But during our time, may mga love letter yan. Pero ngayon mga text, may mga call. So parang ganyan yung ihalin tulad natin yung Bible. Ano ba yung nararamdaman natin kapag meron tayong natatanggap noon na letter, na text na galing sa iyong mahal sa buhay? Sisimangot ka ba? Unless hihingi yan ng pera o kaya may problema. Pero kapag ang laman ng letter is, sinasabi niya doon kung gaano ka kahalaga sa kanya, kung gaano siya nagkikare sa'yo, kung gaano kanya iniisip palagi, di ba nakakapagbigay yon ng ngiti sa'yo? Amen? Nararamdaman mo kung gaano ka kahalaga sa taong mahal mo. So, ganun din yung Bible.
Kapag binabasa mo yung Bible, nakikita mo kung gaano ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin. Marami siyang mga promises na nakalagay dyan kung gaano niya ipinapakita yung kanyang pagkadakila, how faithful He is, how He loved us, how He saved us. Amen? Pero kung hindi tayo nagba-Bible study, hindi tayo nagbabasa, wala tayong maiintindihan sa mga bagay na nandoon mismo sa Biblia. So we must try to exert effort. We must try to give our time in reading the Bible so that we will learn the promises, so that we will learn how God care for us, how God love us, and most importantly, how God save us. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. That is the most wonderful message of the Bible. How God save us from our sins. Hindi lamang some of our sins, pero ang sinasabi dyan, all of our sins, siya na ang umako upang tayo ay maligtas. So we need to read our Bible to build a strong and deep connection with our Lord. Ang sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So pag hindi tayo nagbasa ng ating mga Biblia, hindi tayo makapagbulay-bulay o hindi tayo makapagmuni-muni, hindi natin mauunawaan, hindi natin maiintindihan yung mga gusto o plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang sabi diyan, araw at gabi. So kapag nag-scroll na tayo ng ating cellphone sa umaga, make sure meron tayong Bible verse na mababasa. Sa gabi, bago ka na naman matulog, make sure na meron ka ulit isang mababasa na verse doon sa ating Biblia. Ang sabi diyan, upang kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. So hindi natin matutupad yung sinasabi ng ating Panginoon diyan kung hindi natin alam. Di ba? Halimbawa, merong gustong ipagawa sa iyo ang iyong tatay, ang iyong nanay. Hindi mo alam kung hindi ka makikinig sa kanya. Amen? So, kailangan nating malaman kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon through reading the Bible upang matupad natin ito, yung mga nakasulat dyan. At merong promise na naman dyan ang ating Panginoon. Ano ang sabi dyan? Uunlad ka at magtatagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So sinasabi dyan mga kapatid that obedience is the key to blessings. Pag wala tayong pag-obey, pagsunod sa ating Panginoon, dahil marami siyang gustong ibigay sa atin na mga pagpapala, marami siyang gustong ibigay sa atin na maranasan natin na mga blessing, yung pag-unlad, yung pagtagumpay natin, maibibigay lamang sa atin yan if we obey and do what God has wanted us to do. Amen? Kung nanatili ko laglagipem abasaen ken adalen ti libro ti linteg, iti aldaw ken rabii. Tapno maanurot mo, amin akasagudayan na, ket rumangay ka ken agbaligi kanto. Maanurot mo, talaga nga maawatam nga nasayaat. Sagudayan na, dagiti banbanag nga kayat na nga iparamid ken ka. Kung nanatita, rumangay ka. Amen? Kayat tayo ka diti rumangay. Amen. Agbaligi kanto. Kaya tayo agbaligi. Amen. Dayta ti kalkalikaguman ti tumunggal may sa kada tayo. Apay nga agis-eskwela ka. Apay nga agtrabaho ka. Apay nga agsakripisyo ka nga mapan iti adayo nga lugar. The main reason is tapno rumang ay tayo. Tapno agbaligi tayo. Iso nga agkalkaroon tayo ti negosyo. So nga, sumsumrek tayo kadagiti trabaho tayo, kasi kayat tayo iti rumangay. Maadaan iti napintas nga masakbayan, napintas ken narangay nga biag. Ngem kunana dita, anya ti susi na, anya ti tulbek na. Basaem dagiti paganurutan ti Apo, ket surutem. Tapno iti kasta, anya ti mapasamak kada tayo. Rumang ay tayo, ken agbaligi tayo.
Saan nga bareng-bareng dagiti sao ti Apo. Amen? He is faithful. Kadagiti amin nga promesa na, idi itaken ti agnanayon saan to pulos nga agbalbaliw. Amen? No kasanuna nga pinarangay, pinagbalegi, dagiti imuna kada tayo, kasjay met ti aramiden na iti panawen tayo. Amen? Amen. Palakpakan tayo ni Apo Diyos kakabsat. And we must claim and declare nga si tayo ket rumangay, si tayo ket agbalegi. Ajikan kanaan nga bagbagan ni pastor nga kunanano ka, kumusta ka kabsat? Kastoy latta nakarig rigat. Kakaasiak, di ba? You are declaring. So no kunada kanyam kumusta ka kabsat, ay ket nasaysaya at ngem idi kalman. Gapo iti grasya ni Apo, tibiyag ko naragsak. Amen? Amen. So you are declaring. Dapat i-claim mo, i-declare mo nga ti parabor ti Apo ket maranranasan tayo. May katlo, worship. Kung natin na ti worship, agdaydayaw, dayawen tayo ti Apo. Worship song. Kung natin na kanta tayo. So worship is experiencing our love for God. Expressing our love for God. Ipakita tayo, iparikna tayo ti ayat tayo, ken iti panagraem tayo kini Apo. Worship is like telling God how much we love and appreciate Him. So every time we are worshiping the Lord, kapag tayo ay nagpupuri, kapag tayo ay nagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon, sinasabi natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal at kung paano natin ina-appreciate yung mga bagay na ginagawa sa atin. Sabi diyan, it's like singing your favorite song to your loved one. Parang kinakanta mo yung pinakapaborito mong song sa iyong mahal sa buhay. Hindi na din kasi uso ngayon yung harana. Amen? So, before, nung mga unang panahon, merong naghaharana. So, kapag naghaharana ang isang lalaki, ini-express niya yung love niya sa kanyang, sa pamamagitan ng pagkanta. So, ganon din yung ating ginagawa sa ating Panginoon. We express our love, our appreciation to our God through music. Amen? Through singing, through dancing, through clapping. Ginagawa ba natin ito mga kapatid? Baka sabi ng ating worship leader, sumayaw tayo ng may galak sa ating mga puso. Kastalat tayo, Bram. Nga di ka pa may pigsa ti palakpak mo. So when we are worshiping the Lord through music, through dances, through singing, ibigay natin ang buo. Amen? No makakita ka ti artista ure na dumanon jay daya ti isip iriyag tayo. No makashoot day jay paboritong nga player talaga nga agir iriyag tayo. But when it comes to worshiping the Lord, nakatakdir tayo lang nga kasta. We must worship the Lord through music, singing, dancing, and clapping. So, ito na sumaro nga Domingo or damdama, pakita tayo how we appreciate God by dancing and singing with all our hearts. Amen? Saan nga nakababain kakabsat iti agsala? Saan nga nakababain iti agkanta tinapigsa uray silang-silang ka? No, ni Apo iti kankantaan tayo. Amen? Siyak talaga, uray hanga kuskusto di kankantak, ikankantak lata. Gamin para kini Apo dayjay. Amen? Makita na itinagyan iti puso tayo. If we are worshiping the Lord, parang sinasabi natin sa Kanya, thank you, Lord. Baga tayo man kakabsat, thank you, Lord. Thank you for all the good things. Amin nga naimbag nga banag nga inaramid mo itibiyag ko. If we try to recall all the things nga napasamak itibiyag tayo, kasi all good things comes from the Lord. Amen? Amin nga napintas nga banag, nga adda kanyam itatakit, saan nga gapuken ka? Saan nga gapu nagaget ka? Saan nga gapu nga nasingpet ka? Saan nga gapu nga nalaing ka? Nga nangato ti posisyon mo. But because that is the way the Lord shows how He loves us. How He is faithful to us. Amen? Dagiti banag nga awan ken ka idi, nga idi nagserbi ka ti Apo, addan nga uray saan mo nga dinawdawat. Dagiti banag nga inted ti Apo. Tapno maipakita, no kasanuna ka nga ayaten, no kasanuna ka nga i-bless, pinagpapala. So marapat lamang through our worship, through singing, through dancing,
through clapping, we say, thank you, Lord. Amen? Ited tayo, di kangatuan nga panagyaman, panangibaga kenkwana, iti kangatuan nga dayaw, gapu kadagiti napipintas nga banbanag nga mapaspasamak, iti biyag tayo. Kadwam, iti asawam tata, iti anak mo, nasalunat ka itata, nakabado ka tinapintas, barbarupay shoes mo, napintas pa'y cellphone mo, saan lang nga dagita nga material nga banag ngem, adupay dagiti banbanag, nga inararamid ti apo kenyam, nga saan mo met nga dinawdawat. Amen? Adu, dagiti banag nga saan tayo nga dinawat, ngem impaay ti apo, ngamin nakita na no kasano iti nagdyan dita pusom. Amen? Amen. Kunana nga rin iti Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Pumasok kayo sa Kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. So dalawa yung sinasabi dyan mga kapatid, hindi lamang tayo magpupuri, kundi magpapasalamat. Hindi lamang tayo magpapasalamat, kundi tayo ay magpupuri. Kailangan kapag pumasok tayo sa templo ng ating Panginoon, ibigay natin ang ating buong puso, buong kaluluwa, with our might, all strength, na magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Kunana ti Ilocano, sumrekay anapnuan iti panagyaman iti templo na. So kada umay tayo dito, masapol at daday puso tayo nga managyaman. Lagipen tayo, uray no daddo makit awan iti kwarta tayo, ti lagipen count hit blessings. Hanay nga iti magkita tayo iti naldaw-aldaw. So no sumrek tayo kakabsat, iti biag ti pagkararagan ni teachers, masapol nga adaan tayo iti puso nga managyaman. Biruken tayo kakabsat, dagiti banbanag nga inaramid iti apo kada tayo, tapno maadaan tayo iti puso nga managyaman. Kunana, agdaydayaw kayo amapan iti santuaryo na, agyaman kayo kenkwana, itanokyo iti nagan na. So, masapol kakabsat nga we give thanks to our Lord and we must praise Him. Dayta iti iunay-unay iti Diyos kada tayo, no umay tayo ditoy. Kadwa tayo, dagiti kakabsat tayo nga namati, ipakita tayo ti panagyaman tayo ti Diyos, kang runaan na iti panagrukbab tayo, iti nagan na. Sumaruno, meditation. Kung nakidi ka sa no ti ag-meditate. No, ag-meditate kagayam ko na finding stillness in His presence. So, no, ag-meditate ka, no, kung very busy ka kung maitimay sa ngalawas, nagado ti inaramid mo, nagado iti paperworks mo, nagado ti inubram, pero may tibanbanog mo. So, find time nga umikat ka, dahil regular nga ubraem. It's like talking to our God alone. Amen? Yung quiet time. Kasi lang ay panunutin nyo, idi damdamo yun, ag-date kini misis, kini girlfriend. Di ba? Idi-date yung nga jay, urayhan kayo ag tungtungtong, urayhan kayo nga, urawan ububrain nyo, basta adalang isuna abay mo, apo kat nakaragragsak ka. Amen? Makais-isem ka. Taadda isuna ijay abay mo. So kas jay iti meditation kini Apo Diyos. It's finding a quiet time. Makitungtong ka kini Apo Diyos, nga siksi ka lang. So umikat ka kadagiti banbanag nga makapagpaboribor dita panunot mo. No ado iti commitment mo, no ado iti trabaho, find your comfort time. Nga awan iti istorbo. So breaking the busy schedule, kunana dayjay. Haan, ikam dayjay time nga sa pangarigan 30 minutes, dapat hang ka istorbo. So dayjay ket ibibigay natin yun sa Panginoon na para lamang sa Kanya. So that is meditation. Spending time with God alone. Na parang sinasabi natin na, Lord, makipag-usap tayo sa Kanya, yan yung time na pwede tayong makipag-converse, mag-pray sa Kanya, at ibigay natin kung ano yung nasa ating mga puso. Na mararamdaman natin na magkakaroon tayo ng peace in our hearts,
at mag-i-slow down at tayo ay magiging relax. Kung tayo ay marami ng mga problema, adu dagiti banbanagan nga makapagpapagulo sa ating mga isipan, takes time na magkaroon ka ng quiet time. Ijay mo nga i-pour out ang amin nga adda dita pusom. Ijay nga gundawe nga sabihin mo lahat kung ano yung iyong nararamdaman. Pagkatapos noon mga kapatid, naniniwala ako that magiging kalmado ka, magiging relax ka, magiging at peace ka. Bakit? Dahil alam mo na nandun ang ating Panginoon. Amen? Walang ibang makakasolve, walang ibang makakatulong sa iyong mga problema, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Hindi yung iyong lakas, hindi yung iyong kakayahan, hindi yung iyong talino ang makakapag-solve sa mga problema natin, kundi ang ating Panginoon. So huwag tayong mahiya, huwag tayong magduda na pag tayo lalapit sa ating Panginoon ay hindi niya tayo pakikinggan. So kailangan lumapit ka, mayroon kang trust sa Panginoon na ikaw ay naririnig, pakikinggan ka niya at makinig ka din kung ano yung gusto niyang sabihin sa iyo. Amen? So that is meditation. Ang prayer, yung Bible study, yung meditation, hindi lamang yan yung mga kailangan nating gawin dahil kailangan. Ginagawa natin ng mga yan dahil yan yung mga bagay na makapaglalapit sa atin sa Panginoon. Prayer, Bible study, worship, meditation, yung mga practices na yan ay hindi natin ginagawa dahil kailangan nating gawin. Ginagawa natin yung mga yan upang sa ganon ay mas lalo nating ma-encounter, ma-experience at ma-deepen yung relationship natin sa ating Panginoon. Without the four, without prayer, without Bible study, without worship, without meditation, hindi natin ma-encounter ang ating Panginoon. Hindi natin ma-experience ang kanyang pagmamahal. At lalong-lalong hindi magiging malalim at closer yung ating relasyon sa Kanya, ang ating connection sa Kanya kung wala yung apat na yan. Amen? So tandaan natin, ano yung una? Pangalawa, pangatlo, and of course, meditation. Ginagawa natin yan hindi dahil kailangan nating gawin. Ginagawa natin yan dahil kailangan nating ma-encounter ang ating Panginoon, ma-experience natin siya, and of course, ma-deepen ang ating relasyon sa Kanya. Ano naman ang role ng ating Holy Spirit? The role of the Holy Spirit para maging intimate ang ating relasyon sa ating Panginoon. Unang-una, our divine guide and comforter. Kita nyo naman yung drawing dyan, di ba? Malungkot yung isa. Yung isa naman, parang ine-encourage siya. So, that is the role of the Holy Spirit. Siya yung nagga-guide, siya yung nagko-comfort sa atin. There were times na tayo ay nakakaranas ng mga problema. May mga times na tayo hinang-hina na. May mga times na parang hindi natin alam ang ating gagawin. Pero may isang kaibigan o kaya mahal sa buhay na magti-text, tatawag sa'yo, o kaya yung personal, parang i-hug ka, sasabihin, okay lang yan, andito lang ako sa tabi mo. Di ba? May mga kaibigan tayong ganoon, kapatid, na nag-make sure na okay lang yan. So, ganoon yung Holy Spirit sa atin, na siya yung nagbibigay ng comfort every time na tayo ay nalulungkot, tayo ay naguguluhan, tayo ay nangangamba, natatakot. Yan yung mga bagay na kapag sinabi natin sa ating Panginoon, yung Holy Spirit na nasa atin, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas para sa ganoon ay malampasan natin yung mga bagay na napakahirap kung ating iisipin. Amen? Alam ko sa ating buhay, naranasan na natin yan, na one time in our life ay meron tayong mga problema na akala natin hindi na natin kayang resolbahin. Hindi na natin kayang lutasin. Pero ang sabi nga yan, tutuhurin mo lang yan. Ano ang ibig sabihin nun? Mag-bend ka lang ng knees and pray to the Lord. Amen? Yung Holy Spirit na nasa atin, sasabihin niya yan, okay lang yan, andito ako.
huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa tabi mo. Amen? Amen! Saan kay sabot nga nakangagan kakabsat? So sabi dito sa John 14:26, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things." Pero kapag nakaalis na ako, ang sabi ng Panginoon, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So ipapadala. The Holy Spirit, when we receive Jesus Christ as our personal Savior, nandun na yung Holy Spirit sa atin. Amen? Siya yung magpapaalala. Ang sabi ng Panginoong Jesus, pag wala na ako, ang sabi niya, ipapadala ng Ama ang kanyang banal na Espiritu upang sa ganon, siya yung magtuturo, siya ang magpapaalala sa mga bagay, lahat ng bagay na itinuro niya sa kanila. Upang sa ganon, hindi nila ito malilimutan. So the Holy Spirit is within us. Amen? Naniniwala ba kayo na ang banal na Espiritu ay nasa sa atin? Amen. Siya yung nagko-comfort sa atin. Siya yung nagbibigay lakas sa atin. Siya yung nag-guide sa atin, nag-e-encourage sa atin, nagsusupport sa atin upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng mas malalim, mas stronger na relationship sa ating Panginoon. Pangalawa, role ng Holy Spirit, leading us into truth or lead us into truth. Di ba sabi niya, follow me. Siya ang leader. Ang Holy Spirit is the leader or the guide in our life. Para siyang kaibigan na tinutulungan tayo upang mas lalong maunawaan yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. Para siyang teacher, mom, na nagtuturo. Di ba ang mom, ang primary role niya is magturo. Ang Holy Spirit ay tinuturo niya yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible. Struggle talaga sa atin yan. Ako, pag gumagawa ako ng lesson, kapag una pa lang, parang hindi ko siya naiintindihan. Parang wala lang, binabasa ko lang, pero hindi ko mapagtagni-tagni, hindi ko mapagdugtong-dugtong. Pero kapag tayo ay nanalangin, nag-ask tayo ng guidance ng Holy Spirit, parang pag binuksan mo na ganyan, ganito lang pala yan. Amen? So, ganun din yan. Yung Holy Spirit will lead us into truth and understanding the Word of God. Kapag tayo ay magbabasa, hindi ka lang magbabasa. Dahil hindi mo talaga maiintindihan kahit paulit-ulit mo pang babasahin. You must ask the guidance of the Lord, the Holy Spirit, nga ilid na ka upang sa ganoon, maunawaan mo, maintindihan mo ang iyong binabasa. Amen? So the Holy Spirit leads us to truth. He helps us see things we might have missed. At nare-realize natin, siya ang nagpapaalala sa atin kapag may mali na tayong ginagawa. Para siyang konsensya. Medyo patalastas idin nga konsensya, safeguard. Safeguard. Ako ang iyong konsensya. Kung na DJ kat ikabil na jay. So, ang Holy Spirit, siya yung nagpapaalala sa atin, ay, madidata inubram. Diba? Kahit hindi mo naman iisip, kapag nakagawa ka ng alam mo na hindi makakapagpasaya sa ating Panginoon, kasi lang ay adamang iba ka kanya, ni Allah, apo, kunam na kaya, yun yung Holy Spirit that is within us. Siya yung nagpapaalala sa atin na mali pala yung ating ginagawa. So yun yung nililid niya tayo doon sa katotohanan na may mali tayong ginagawa. So it encourages us also na to do better. Kapag nalaman na natin or na-realize natin na meron tayong pagkakamali, syempre, isipin natin, ay, Panginoon, patawarin mo ako. Next time, I will not do that and I will do better. So, siya yung nagpapaalala sa atin. At siya din yung parang kaibigan natin na ang gusto ay maging best, tayo ang the best. At
tinutulungan din niya tayo na lumago sa ating pananampalataya. Without the Holy Spirit within you, hindi tayo makakapag-grow, hindi tayo makakapag-connect sa ating Panginoon kung wala yung Holy Spirit. Amen? Kasi minsan nagtatampo yan. Minsan umaalis yan. Kaya huwag nating hayaan na umalis ang Holy Spirit na nasa atin. Kapag hindi na natin nararamdaman ang ating Panginoon, kapag hindi na tayo nakukonsensya, kapag hindi na tayo masaya sa ginagawa natin bilang Kristiyano, ay matakot ka na. Baka umalis na ang Holy Spirit. So, kailangan panatilihin natin na masaya ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Kailangan maramdaman niya na tayo ay sumusunod sa mga bagay na makapagpapasaya sa ating Panginoon. Yun yung pagsumikapan nating gawin na maging masaya yung Holy Spirit na ipinadala ng ating Panginoon sa atin upang sa ganoon siya yung mag-guide sa atin, mag-lead sa atin sa katotohanan at sa pagbabago ng ating buhay. Amen? Masaya ba ang Holy Spirit sa ating buhay? Amen. Kailangan sure tayo dyan, 100%. Next na role ng Holy Spirit sa ating buhay, empowering us for service or empower us for service. Ito yung ang Holy Spirit, yung binibigyan niya tayo ng lakas na gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Noong hindi pa tayo Kristiyano, di ba, hindi naman tayo mabuti, hindi naman tayo ganun kabait, hindi naman tayo sumasama sa mga ganitong pagpupuri sa ating Panginoon. So, ang role ng Holy Spirit ay ini-empower niya tayo, binibigyan niya tayo ng lakas upang tumulong sa iba. Amen? Meron tayong empathy sa ating kapwa na iniisip natin kapag ang Holy Spirit ay nasa sa atin, iniisip mo na yung kalagayan ng kapatid mo. Iniisip mo na yung kalagayan ng kailaw mo. Parang nilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang sarili. Kaya nauunawaan natin siya. Noong hindi pa tayo Kristiyano, no, at dati saan tayo nga, kaya't nga aramidin de may isang tao, masursurun tayo, di ba? Sa arte, di ba? Ado ti ibaga-baga tayo. Nga kasi lang ay kunya-kunyari lang, job ubraan na. Pero once na tayo ay naging Kristiyano, na tayo ay naging kabilang sa isang pamilya na nagmamahal sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng empathy, nagkakaroon tayo ng sympathy sa ating kapwa. Nakikita natin yung kalagayan niya bilang siya na pag inilagay mo yung sarili mo sa kanya. Amen? Nauunawaan mo yung kalagayan niya at yung pinagdadaanan niya. Bakit? Dahil yon sa Holy Spirit. Tinutulungan niya tayong maging mabuti. Tinutulungan niya tayong maging mapagbigay. No, hindi, saan mo pa'y kayat ti aggasto, saan mo kayat tagitid, pero because of the Holy Spirit that is within us, nagiging generous tayo sa ating mga kapatid. At nagiging matulungin tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Ito rin ang nag-empower sa atin upang magsilbi sa ating Panginoon. Kung tayo lang na tao, mapan ka nga rod, di kalapog, nakadadayo. Di ba? Nga ingana ka iti alas 12 ti rabii. Mapan ka kadagiti outreaches, nga awamot titandan mo. Di ba? Pero dahil ang Holy Spirit ay nasa sa atin, nagkakaroon tayo ng puso na gustong mag-serve sa ating kapwa. Gusto nating i-share yung na-receive natin na faith. Hindi natin sinasarili yung ibinigay sa atin ng Diyos na pagmamahal. Amen? Gusto natin na maranasan nila kung ano yung nararanasan natin na mga pagpapala. Na nararamdaman natin yung saya ng galak kapag tayo ay nakakakita ng mga tao, ng mga kapatiran natin na masaya dahil andoon tayo. Amen? Amen. So empower us for service. Yung mga bagay na hindi natin dating ginagawa dahil tao tayo, nagagawa na natin dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Last na po ito. Experiencing God's love and presence.
Paano ba natin ma-experience yung pagmamahal at presensya ng ating Panginoon? Unang-una, yung peace that surpass understanding. Hindi natin naiintindihan. Yung mga panahon na tayo ay natatakot, mga panahon na tayo ay troubled, worried, maraming problema, yan yung mga time na hindi tayo safe. Parang nag-o-overthink tayo. Maraming pumapasok, naglalaro sa ating isipan. But when we experience God's love and presence in our life, kapag tayo ay lumalapit na sa ating Panginoon at ibinibigay na natin yung mga suliranin na yan, yung mga bagay na bumabagabag sa atin, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Amen? Huwag mong sarilinin yung mga bagay na nakapagpapagulo sa iyong buhay dahil hindi mo kayang resolbahin yan, hindi mo kayang lutasin yan ng mag-isa. Kailangan natin yung pagmamahal, yung love ng ating Panginoon upang sa ganon ay maramdaman natin yung peace na hindi natin ma-explain. So don't worry, huwag kang matakot, lumapit ka lamang sa Panginoon at ibigay mo sa Kanya ang lahat ng bagay na nakapagpabagabag sa iyo dahil siya lamang ang makakapaglutas sa ating mga problema. Ang sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. So every time na kayo ay worried, troubled, may problema, huwag kayong mag-alala. Ilapit lamang natin ito sa ating Panginoon ng may pasasalamat. Nuti problema saan mo nga masulbar, apay nga problemaem, di ba? Nuti problema masulbar mo, katham mo nga problema inan anda masulbar mo, di ba? So ti problema, ano lang yan, inaalaw ng Lord na maranasan natin yan upang makita yung kanyang kadakilaan. Amen? Kasi pag wala tayong problema, nalilimutan nating lumapit sa Kanya. So kapag tayo ay may problema, huwag kang mag-alala, ilapit sa Diyos ng may pasasalamat. Amen? Amen. Next, joy and fulfillment. Tuwang-tuwa siya, talagang yung joy, may galak, fulfilled. Meron siyang contentment sa kanyang puso. Kapag na-experience natin yung love ng ating Panginoon at ang kanyang presensya, meron tayong joy sa ating puso. Hindi lang happiness, hindi lang saya, kundi galak. It is within. Yung nararamdaman mo na meron kang contentment, meron kang galak sa iyong puso, parang wala ka nang hahanapin. Na kahit maraming problema, parang hindi mo na iniintindihan. Dahil alam natin na ang God ay nasa sa atin at hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Amen? Para yan na halimbawa na you lost in the forest, na hindi mo na alam kung saan ka lalabas, hindi mo na alam yung daan. Meron kang nakita doon na guide. At siya yung magsasabi, dito yung daan para maging safe ka na lalabas. Parang siya, ganun yung role ng ating Panginoon sa atin. Kapag meron ng love at presence, siya yung mag-guide sa atin, siya yung magsasabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang sa ganon, hindi na tayo nag-aalala, hindi na tayo namumroblema, at yung joy at fulfillment, contentment ay mararamdaman natin. Amen? Hindi na tayo mawawala dahil andyan ang ating Panginoon na mag-guide sa atin. Amen? Amen? Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. And ang ating last, mga kapatid, is a sense of belongingness. Sense of belonging. Ito yung nararamdaman mo na ikaw ay kapamilya, na ikaw ay kailaw. Paano natin nararamdaman that you are accepted? Kapag ang kasama natin ay ating mga kailaw, kapag ang kasama natin ay kapamilya ng JLGM, di ba walang kanyan, walang pretension, hindi ka, ginagawa mo lang, tanggap ka kung ano ka. Ganon yung sense of belongingness. Kapag tayo ay nasa sa ating Panginoon, nararamdaman natin yung love, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon dahil alam natin na yung mga kapatiran natin, mga kailaw natin, ay mahal nila tayo. Amen? Nararamdaman natin na
hindi na nga natin gustong maghiwa-hiwalay. Amen? Na kahit araw-araw tayo ay nagkikita-kita, parang kulang pa rin yung oras. Dahil alam natin na tayo ay kabilang, tayo ay tanggap, tayo ay kapamilya. Dahil alam natin na tayo ay nagkakaisa. Amen? So, we experience God love and presence kapag nararamdaman natin na kabilang tayo sa isang malaki at mapagmahal na pamilya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Do we feel na tayo ay belong sa big and loving family of JLGM? Amen? Amen. Mahal natin ang ating mga kailaw. So panatilihin natin yung mga kapatid, ang Holy Spirit na kailangan ay maging maligaya, masaya sa ating buhay upang magawa natin ang mga bagay na gustong gawin ng ating Panginoon. So intimacy with God is a journey. Isang paglalakbay yan mga kapatid. Step by step, kailangan nating paghandaan yung mga bagay na yan at hindi ito destinasyon. It requires intentional effort, consistent, hindi siya pabago-bago. We need to spend time with Him through what? Through prayers, through reading the Bible, through worship, and through meditation. So tumayo tayong lahat mga kapatid at bigyan muli natin ng pasasalamat ang ating Panginoon dahil sa oras na ito, siya ang mapapurihan, ating pasalamatan. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, matitiyak natin that we can grow closer to God and we can experience His love in deeper way. It's like building a strong, loving relationship that makes our lives better and bring us closer to His heart. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Apo Diyos, maminsan pa'y Apo nga agyaman kami ken ka. Pud na launay nga nagimbag ka, titumunggal maisa kada kami. Tama minsan pa'y Apo, impalagip mo kada kami. No kasano Apo Diyos, ti aramidan mi. Tapno maadaan kami Apo, itinaununeg. Napigpigsa nga relasyon. Ken connection Apo Diyos ken ka. Tulungan na kami kadi nga maaramid mi dagitoy. Babaen Apo Diyos, iti panagkarkararag mi. Iti panagadal mi Apo Diyos, kadagiti sasaom. Iti panag-meditate mi Lord God. Kadagiti worship mi Lord through singing, through dancing, through clapping Lord God. Kana kami kadi Apo Diyos, iti puso nga manag-obey, managtulnog Apo Diyos, tapno ti kasta, maaramid mi amin dagitoy, ket mapaisem da ka, takunam Lord God, nga dagitoy nga hanak ko, natulnog da kanyag. Apo, agyaman kami, kadagitoy nga sasaom, nga maminsan pa ay mangipalagip kada kami, nga masapol Apo Diyos, nga mangitet kami ti oras, iti effort Apo Diyos, iti commitment Apo, tapno ti kasta, dahito Apo Diyos nga aramidan mi, ket maragpat mi Apo, iti karon Apo Diyos, iti napigsak, ken nauneg Apo, nga connection ken ka. Tulungan na kami Apo, nga maaramid mi amin dagitoy, tamamati kami, nga awan Apo Diyos, ti mararamid mi, no awan ka kada kami. Agyaman kami, dagitoy Apo Diyos, ti dawat ken kararag ko, tinapateg na nagan ni Apo may nga Jesus. Amen and amen. Amen. So are we all blessed? Amen. Ang tanong, are we all in a relationship? Yes, of course. So ngayon, kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Masaya. Healthy. Yan. So, anong gagawin natin para mag-grow? Read your Bible, pray every day, di ba? And you grow, grow, grow. So, before po tayo dadako sa giving, we have an important announcement po. MWF, we have our morning devotions at 5 a.m. and 8 p.m. intercessory prayer meeting. We also have light groups. Every Tuesdays at 6:30 p.m. sa bahay po ni Sis Elisa Villanueva, San Mateo, Angie Bulusan, Villa Bulusan,
and Pastor Walden La Morena sa Luna naman. Every Wednesdays at 6:30 p.m., meron pong encounter sa JLGM Binarzang. Thursday at 6 p.m., sa bahay po ni Sis Annabel Soriano sa Vintar. And we also have Saturday sa Pariir, Bible study, 3 p.m. po sa Pariir and 6 p.m. sa bahay nila Sister Annalisa Creyla sa Bliss, Santa Lucia. And we also have our encounter every Friday at 6:30 p.m. dito po sa main church. So, wala na po. Ayan. So, dadago pa tayo sa giving. Gusto ko lang pong basahin. So, James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift comes from God. Amen po ba? Nabanggit po kanina ni Pastora Janice yan sa word. And meron pa akong nais na ibahagi sa inyo na 4 points sa giving. Giving is an act of worship. Di ba? When we worship, sabi niya kanina, nabanggit na din niya kanina na when we worship, kailangan masaya tayo, we have to give our best. Kasi God values cheerful worshipers. Ngayon naman sa giving, God values a cheerful giver. So we have to give with joy and without compulsion. Second, giving is a reflection of your heart. Kung ano yung nasa puso mo, when you give, doon makikita kung anong laman nun. So anong laman ng puso mo? Si Lord. Nagre-reflect na si Lord ang laman ng puso mo. He is our treasure, not the money. Third, giving is a connection to God. So when we give, it is a way to reaffirm and declare over for God and commitment to His kingdom. Nire-reaffirm natin na meron tayong commitment sa Kanyang kingdom. And last, giving is an investment in the kingdom. Hindi ka mai-scam dito, hindi ka malulugi, di ba? When you invest in the kingdom, ang benefit nito is eternal. Amen? Amen. So tayong lahat po ay tumayo. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, Lord. We thank you for the reminder, Father God, that when we give in faith, O Lord, Ikaw, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, that you are the source of everything. That every gift that we receive, Father God, comes from you, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil muli ni-remind mo kami, Panginoon, that when we give, we have to give it cheerfully, Father God. Na kapag nagbigay kami, Panginoon, it's not the money, Father God, but it's our hearts, O Lord. Kung ano yung posture ng puso namin sa pagbibigay, Father God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, for you are always blessing us abundantly, Father God. Salamat, Panginoon, for you are the source of everything, O Lord, na meron kami. And we have to give what is due to you, Father God. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay na naririto, O Lord God. Salamat sa bawat soul, O Lord God, na nakatayo sa harapan mo, Lord. Teach us, Father God, to give, O Lord, cheerfully sa iyong kingdom, to invest in your kingdom, Father God. Dahil naniniwala kami, Panginoon, that you will give us the benefit, an eternal benefit, O Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagbibigay, O Lord God, teach us, Father God, na maibigay namin kung ano yung nasa puso namin, O Lord God. Dalangin namin na i-bless mo ang bawat isa, Father God, sa kanilang source of income, O Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, O Lord. The works of our hands, Panginoon, i-bless mo ang mga trabaho namin, Panginoon, ang mga bukirin namin, O Lord God, ang lahat ng pinagkakakitaan namin, ang lahat ng businesses na meron kami, Father God, i-bless mo pa, Panginoon, nang sa gayon maibigay namin, Panginoon, kung ano yung karapat-dapat na para sa iyo. And we want to do this, Father God, to glorify your name, to worship you, Father God. At sa umagang ito, Lord God, dalangin din namin, Panginoon, na lahat, Panginoon, na ibibigay namin ay para sa ikalalawak, O Lord God, ng iyong kingdom. Para sa pag-spread, Father God, ng iyong gospel, Father God. And we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Tayong lahat po ay tumayo. Let's worship the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing it once again. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going,
maysa kada kami. Thank you, Father God, kadagiti biyaga Apo Diyos tumunggal maysa kada kami. Taginayunan na kami kadi Apo, nga tarabayan, sa luwada na Apo Diyos, kas Apo, sina kami iti daytoy nga bigat. Kas ko na Apo ti Saom, iti number 6:24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Humayo tayo ng mapayapa, may kagalakan, may pagmamahal sa bawat isa. Amen and amen. Mag-picture taking po muna bago tayo umuwi.